Discuss japon diri ang work environment pero diri ka nato siya i-detail jud kay dugtong man siya. So medical surveillance nato. So objectives, discuss medical surveillance and biological monitoring as strategies in examining health conditions of workers. So diri, so di ba kaniha is nag-test o nag-measure ito sa atong workplace kung safe pa siya or hindi. So dili na po is mag-test na po ta sa tao. So di ba kaysa diri sa ato ang tanan mura nag-annual physical examination nato sa company nato no. So free siya nga examination sa company. So diri is makita po nato kung pag-test na po sa tao kung unsa ang iyang condition sa iyang lawas kay kasi katong iyang for example nakakuha siya sakit. So base di ay nakuha to niya sa iyang ginatrabahuan. So, kani again is examine nato ang health condition of workers. Then also explain the role of these strategies in preventing occupational illnesses. So occupational illnesses meaning sakit nga nakuha nato sa ato ang ginatrabahuan o while naka-function ta sa ato ang trabaho. So if it is makadungog po ta work-related illnesses, same nang po na siya o definitions. Pero actually, kuha na siya, may specific lang siya na difference. Pero same lang po siya na meaning, nakuha na to ang sakit sa ako ang trabaho. Occupational illnesses or work-related illnesses. Then also, describe the different steps in conducting medical surveillance. So I know na kaning mga steps na ito din is nanang po na sa inyong company. So for example, kung sa mga examination yung conduct niyo sa inyong company. So, ang isa na is kanang mga annual physical examination na to. So, every year na talaga siya ginakanta. So, unya is makita po na to, ang pangutana na to is, di ba, before ka magtrabaho is nagpasa po ta o kanang mga medical certificates, kanang medical examinations, and then, kunya is makita pa na ito ang other pa. For example, what if nag-start ka na magtrabaho? So, kailangan pa ba examination or hindi? Or what if i-transfer ka sa other areas? Kailangan pa ba examination or hindi? So, makita na ito na siya kunya. So, ang pinaka-common job na which is gina-exercise na ito or ginabuhat na ito is kanang annual physical examination na ito. At the same time, kanang before ka magtrabaho, nag-submit ka o medical examination result para mabalaan kung fit ba ta sa trabaho or hindi. Diba si what if nakaisakit sa puso tapos ibutang ka sa areas na delikado o kanang sa areas na higang kaayo. So pwede ka mag-trigger ang inyong sakit. And then, so sa monitoring, so it is a systematic, continuous, repetitive health-related activities that should lead to corrective action. So, natay monitoring and then dapat sa monitoring na to is dapat natay if in case during sa monitoring may makita ka ng mga delikado is dapat napotay corrective actions or pwede po corrections agad-agad na solutions na ipahatag para dili na siya ang ato ang mga hazards na makita during sa monitoring is dili siya makahatag og kanang sakit sa atong tao. At the same time, natay different na types of monitoring. So, natay ambient or environmental, which is katong work environment measurement tato ganiha. So, dili natin siya i-discuss. It is because mao siya ato ang previous na topic. And then, nato tay biological na monitoring, which is mao siyang part sa ato ang APA pod. Di ba, nagasubmit ang ihi, tapos ginakuhaan kag dugo. Dito po ginakuhaan sa clinic or sa company or sa clinic ato sa company. Which is, buhat na po na to. And then, natay medical surveillance, which is ang topic na to. So, di ba natay different examinations. Pre-employment examination, katong ginasubmit at mga medical certificate, dito mag-prove na na to nga fit ka sa trabaho. Di ba nakaingon dito sa medical cert na fit to work ka. And then, napo type periodic examinations, which is kanang ginabuhat na to every year. Example, 5 years ka sa trabaho, every year, nag-undergo ka o medical or annual physical examination. So, ano siya ang ginatawag na to APE,
ay annual physical examination, which is periodic siya. Unless, pwede na sa company ninyo, kaya di ba free man na siya, unless kung kaduha, o depende na sa ilaha, kaya napo tayo mga areas na what if ang tao na to is kanang exposed sa lead or kanang sa chemicals, pwede na siya nga more than once sa ato ang examination. And then, napo tayo mga special examinations. So what if natin ito, exposed na sa lead, tapos nakita ang symptoms, pwede na ito ipa-check ang tao. Or, kinsa na din ang nagakuan ka ng mga usapod drug test na ito. Kanda kong drug test ng company, kinsa wala. So, di ba kakandak ang drug test, so pwede na siya mag-belong na sa special examination. Or, kung nakakandak ang drug test, sa klase sa drug test itong ginakandak? Random ba or mandatory? So, random no, kahit for example, pila mo sa tao sa company, so usahay nagapili lang. So, for example, 10 mo, so dili po siya inyong na 10 kung mo mag-drug test. Pwede nga pili o for example 3 o 5, or pwede po kung kaya kay anesthesia, kung below 50 is dapat tanan na lang din siya. Okay. Ano yung sakyanan? So, that is special examination. So, ang kailangan na to sa private company, ang drug test is random lang ta. Random pili lang. So, for example, 100 katao dapat, is wala man din siya ginaingon nga 20% is, wala siyang recommended 20% sa population. Pero what if, kaya naman tayo mga companies diri sa Janssen nga tag 8,000 ang tao. So, medyo mahal kayo ng 20% na, di ba? Dako tayo. So, ang recommended na lang is 50 katao. 50 plus 1. Lapas na sa 50 na lang para kuan. Or 50. Or pwede basta malapas siya 50. Kaya kung sabang 8,000, dako kayo na siya ng population. Kung paano mo 20% na, dako po kayo mo ang magastos. So, pwede nga ang ato ang ikuan is 50 plus 1 na lang. So, or 50, pwede po 50 plus 1. So, which is siya sa special examinations. And then, sa mga laboratories, if in case medyo mapili nyo nga may ginabati na ang tao, pwede po tayo magpa-undergo ka ng mga testing sa lawas sa ato ang mga technicians or ka ng mga workers sa laboratory. So, which is nana siya sa special examination. And then, kanya is discuss ba natin sa transfer examinations. What if i-transfer ka sa isang area? Karang dili nga department, ibalhin ka sa another department. And then, ang last is ang separation examination, which is, for example, what if nag-retire ka na? What if nag-resign ka na? So, sa purpose of medical surveillance, na tayo primary purposes, which is to prevention of illnesses. So, aims of occupational health is dapat, ang ato yung tumong is dapat wala dyan yung magkasakit sa ato ang ginatrabahuan. Same time sa secondary is early detection of work-related health problems and determining its cause. So, what if nagkaroon o may sakit ang tao? So, dapat pag-start pa lang sa iyang sakit is ma-detect na nato kaya para matagaan nato o solusyon. Mas okay mag siya na pag-start pa lang matagaan na o tarang solusyon. So, early detection pa lang sa atong work-related health problems. And then, makita ko na ito kung sa'y dahilan na ay work-related health problems nga nakuha ang tao. Then, sa monitoring strategies na to sa ambient is katong ganyan, i-discuss na to ang TLV na to. And then, natin biological monitoring, which is the measurement and assessment of agents or their metabolites either in tissues, secreta, excreta, expired air, or any combinations. Then, evaluates exposure compared to reference. So, kani siya isang biological exposure indices na to, so which is ang exposure sa tao. And then, natay, third is ang health surveillance na to, or ang medical surveillance, which is periodic medical physiologic examinations of exposed workers. Ano siya nag-undergo tao annual physical examination.
At the same time, aims to protect and prevent occupationally related diseases. So, diri na po lang gigamit na po niya is occupationally related diseases or work-related diseases. So, dapat na-prevent na to ang mga sakit na pwede na ito makuha while nagtrabaho ka. Then, sa monitoring strategies na to, so sa environmental monitoring, so lanto na to ang mga work-related events na to, exposure at the workplace. So, what if naka-exposure sa chemicals or sa mga physical agents? So, sa ilang health effects, in case none, so proceed na. So, lanto na to ang mga biologically significant exposures na to. So, pila ang iyang chemicals na absorb. So, muna siya mag-test sa tao. So, isa po katong lead, expose ang tao to sa lead. So, i-test na to ang tao sa lead na iyang na-absorb. And then, so if in case na yung mga early changes o mga symptoms sa tao na to, and then undergo clinical diagnosis, which is the measurement of the health effects. And then, muna siya ato ang biological and biological monitoring and medical surveillance na to. So, muna siya ito gina-undergo. Then, if in case, so, pwede na ito siya mag-result into diseases or unfavorable events or spontaneous abortion. So, if in case, exposed sa chemicals. So, which is late na siya. So, pwede na may nakuha na disease sa atong tao. So, dapat diri pa lang is detect na nato sa ato ang biological monitoring at the same time medical surveillance para natin early detection sa possible nga hazards o possible nga sakit na nakuha na to tungod kay na-expose na sa health hazards na sa ato ang company. So, dire kung late na, so mag-undergo pa na treatment and surveillance. So, which is pwede siya mag-result into mortality and morbidity. Then, monitoring, surveillancing of occupational health practice covers periodic, systematic, and continuous hazard assessment and medical examination. Muna siyang ato ang medical examination is periodic or annual. At the same time, itapod is magandang tao, continuous hazard assessment. So, ang ato ang risk assessment, which is itudlo po sa inyo ha, ang ikanda pa itong hazard assessment sa itong company or risk assessment is continuous, meaning from time to time pwede ka mag-conduct of risk assessment, especially kung natin mga bago ng mga machines, equipments, and even processes at the same time kung may mga changes sa ato ang process. Then surveillance data will provide trends or emerging patterns in workplace hazards and illnesses. So if in case may makita na ang result sa ato ang medical surveillance is mag-provide siya o pila ba ang, for example, nagkasakit o tuberculosis, pila ba ang nagkahepa. So makita natin dito ang trend sa ato ang data. Then surveillance has to be followed by preventive action, appropriate control measures, and evaluations of the effectiveness of intervention. So if in case natay nakita na mga, for example, nagka-tuberculosis ang tao, so dapat naatay buhaton. So sa kayo mga pwede, for example, sa ato ang laboratory, so expose ay akong tao sa chemical fumes. So manang nagka-TB siya. So pwede na nagbutang tao ng fume hood or exhaust ventilations para dili ma-expose atong tao. And then, check nato ang effectiveness sa ato ang control measures. So what if sa karon nga quarter is ang nagkasakit sa TB sa inyong sa laboratory nato is 5 ka tao. Tapos after na naghatag ta control measures, wala na may nagkasakit. So meaning effective ang ato ang control measures. Pero what if 5 tapos after naghatag ta control measures dili siya effective kay nahimulay noon siyang 10 na dagdagan. So meaning dili siya effective. Then surveillance is conducted to meet regulatory requirements since naa siya sa ato ang standards ang medical surveillance. Then why do we conduct medical surveillance? So worker populations are not homogeneous. So again, certain members will be particularly vulnerable or greater risk than others. So, naatay individual susceptibility. So, muna siya nga dapat tanan git ng mga tao na to is nag-undergo og
kanang annual physical examinations, dili ka pwede na mag-random lang ka nga ikaw murag masakiton ka, ikaw magkuan, o ikaw healthy ka, dili ka mag medical surveillance. So dapat tanan, it is because again iba-iba taog resistensya. Then hazard level within safe or acceptable limits do not guarantee that workers will not be affected. So especially kung safe, pero safe nata sa safe level or acceptable level, pero again iba-iba taog susceptibility. Okay, kasi nasa safe level pero ang imong lawas is dili kakaya. So especially kung exposed sa chemicals. So kailangan dapat nato mag-medical surveillance bisag safe ang atong area kay again iba-iba taog susceptibility. So hazard exposures in working environment. So natin mga different hazards which is na-discuss po sa inyo sa mga previous topics, which is pwede ka ma-expose sa physical hazards, mga noise, light, illumination level, defective na illuminations, ergonomics, and then biological hazards. So sa biological hazards na to, pwede micro, macro, karang mga micro na itong viruses, mga fungi, mga bacteria, mga germs na to. And then, common po sa ito karon is ang kanang mga macro. So which is, for example, kanang mga delivery riders na to, para mag-deliver sa inyo food, sa food panda. So pwede sila maato sa inyong balay, pwede sila mapaakan o kanang mga macrobiological sources of macrobiological hazards ato, which is, for example, mapaakan sila iro, or kanang mga kadeliver of parcel, or kanang mga farmers na to, pwede sila mapaakan ng halas. So which is, mana siya ato ang biological hazards. And then, chemical hazards na to. And then, pwede po ma-expose so, ang tao na to is, depende po siya sa iyang personal social factor. So, inequities in gender, race, and then, ang edad po na to, resistensya, even case nila ito tag-edad. Then, residence, and then medical history na to, at saka family history na to. May pasignali sa ato ang bloodline nga na ay, example, ay nagka-cancer. So, pwede nga, hina po din mo resistensya. Then, occupational status. So, basig ang imuhang rank is, example, kung sa rank and 5 na to, sila magitong atong mga labor na to, sila magitong expose sa, for example, sa trabaho mabukat kaayo. So, kasagaran sa mga managers is medyo gahan ng trabaho, kaya kasagaran, utok po ang trabaho at the same time decision making. Pero, the race sa occupational status is mostly exposed na sa mga hazards even case, for example, kanang mga labor na to, sila magandang trabaho bukat kaayo. So, exposed sila sa ergonomic hazard. Then, employment conditions and then income. Then, workers' health practices. So, individual risk-taking behavior. So, depende po sa atong lihok. Then, physical exercise and sedentary work. So, depende po sa ato after na ito magtrabaho is what if nag-exercise ka? So, pwede nga maging healthy ka. So, what if put after fun is napod kay unhealthy habits. So, after trabaho is magsigarilyo ka or mag-inom ka. So, which is maka-affect sa ato ang health. And then, diet and nutrition is depende po sa ato ginakaon. Then, access to health services. Preventive occupational health services, specialized curative care and rehabilitations, and then health and accident insurance. So, naabot tayong mga areas na dili kayo sila accessible sa health services at ang government. So, kita, especially kita sa city is medyo swerte tayo is because daghan ka mga hospitals, mga clinics, and then mga health services na ginahatag ato ang government or even ang ato company. Pero what if katong mga medyo layo ka isudlo na kay area, so sa rin sa clinic na lang is na-clinic pero sa hindi po kompleto o kanang mga tambal, and then mga staff, usahay wala pa yung mga nurses, wala pa yung doctor, so mali siya nga naatay ang access sa health services natin is pwede maka-affect sa ato ang health. Then another, why do we conduct medical surveillance is monitoring of certain high-risk groups. So, natin mga workers new to hazardous job. That is because they transfer sa isa ka area. At the same time, workers returning after injury or illness. So,
What if nagkasakit ka? So after nimo kasakit na ayo ka na, gibalik ka sa trabaho, so kailangan pag nato o medical surveillance. Then, workers with concurrent conditions or illness which can be adversely affected by workplace hazard. So if in case may sakit, so naman mga workers sa hay nga may sakit pero dili na to pwede tanggalon. It is because ang ilahang sakit is dili man siya hindrance sa ilahang trabaho. Then workers exposed to very hazardous substances or work processes. So if in case exposed siya, kailangan natin siya ipa-check if from time to time okay lang siya or dili pa siya okay. Then another reasons when diseases in questions are associated with particular exposure or industry. So muna siya diba, if in case magkasakit ka dahil sa mong trabaho, pwede ka makakuha o claim sa una ganyan sa dalawa na sila. Una sa SSS at sa ECC. Pero, if in case, kailangan pa natin i-prove na ang atong sakit is nakuha gina sa atong trabaho. So, dire is, pwede na ang reference na to is ang ato ang medical certificate or ang result sa atong medical surveillance. Kaya kasi, pag start mong trabaho, wala pa kay hepatitis, or wala pa kay tuberculosis, tapos, ang imong mga kauban, nagkasakit og TB, tapos after check-up is nagka-TB po ka. So, pwede ka maka-claim, pero i-prove na to na ang atong sakit is nakuha sa trabaho through sa medical certificate. At the same time, kailangan na ito magkanda kong medical surveillance, kanang mga medical examinations na to sa atong tao. It is because mandated by DOLE na siya na nasa sa ato ang standards. At the same time, nasa atong Republic Act 11058, also known as the Occupational Safety and Health Standard of the Philippines. Then, steps in conducting in surveillance of occupational diseases. So, natay 7, which is isa-isaw na siya. So, number 1 is the hazard assessment, hazard and exposure assessment. So, i-check na to kung unsa ba ang type of substances na involved sa ato ang process. At the same time, ang process na to mismo is i-check na to, and then exposure pathways. So, paano ba nato siya paano ba ta ma-expose sa ato ang chemicals? Pwede ba malanghap nato? Pwede ba nato mainom? Pwede ba nato makaon? Or pwede nga direct skin contact? And then, pila pa katao ang expose sa iyahan. At the same time, i-check ko nato ang iyahang intensity, frequency, and duration of exposure to toxic agent. So, basic always ka exposed, tapos ang imong chemicals pa dyan is toxic kaayo. Then number 2, identification of adverse health outcomes for each hazard. So different processes or different industry is naatay mga different hazards for the presence sa atuhang workplaces, and then for example sa mining, in the construction, so known ma dyan si mining nga kabog kayo na siya. So naatay inorganic dust, which is ang iyang target organ system is ang lungs na to, which is pwede na makakuha o pneumoconiosis. Then sa agriculture, sa agriculture is exposed sa hazards, which is chemical hazards, so exposed sa pesticides and then sa malatayon. So based sa experience ko na ko ka na ma-observe na ko dati. So ang mga farmers na to kung na mag-spray o chemicals, unsa rin din na habon sa ilang ilong. T-shirt lang, di ba? So, tapos, t-shirt, tapos, dili man na siya appropriate. It is because, dili man niya masala ito ang pesticide o ang chemicals na masulod sa ato ang ginhawaan. So, man siya, tapos wala pa yun nagpag-check up ito ang mga farmers. So, dili nila mabalaan kung saan ilahang conditions. So, man siya nga kasagaran sa mga farmers, especially kung nag-spray, tapos, usahay po is kanang ang protection sa tiil. Kung sabi yung protection sa tiil ko nag-trabaho sa farm. Naka-boots ba ka? Wala. Sinilas lang dyan, no? Which is, pwede makalusot ang kusangkol ka ng basag na butilya. Or kasagaran, di ba, kaning mga pesticides na to, base experience ko, no? Ganahan kayo na makita ka ng, di ba, ang sudanan sa pesticide, ilabay na po sa kanal. Di ba? Yan na. Sitwasyon sa farm. It's because wala ko tayo, wala knowledge kami sa farm kasagaran, especially kung sa liblib na lugar. And then,
kung nagalutaw-lutaw sa kanal, tapos ang mga bata, ganahan ko sila nga labayan o bato ang katong nagalutaw-lutaw nga botilya, which is naging hazard po siya sa kanal. Or pwede po ka lang sa farm na to. Pwede na siya matamakan sa ato mga farmer. So, muna siya na hazardous kayo po sa ato ang farm. Then, if in case exposed sa chemicals, especially sa pesticides, sa malatayon, so pwede siya mag-cause of eye and skin irritation, respiratory system, yung mga irritants, and then nervous system na to, pwede ka mag-cause of nausea, vomiting, dizziness, and then coma or pinakalusod is death. Then, sa mga industry na po yung may printing, which is pinaka-common karon, so, bisa ka ng mga t-shirt printing na to, so nagagamit sila sa printing is nagagamit sila of toluene, which is maka-cause siya of nervous system, ang target organ system niya is ang nervous system, maka-cause siya dizziness, headache, and then euphoria, and then sa skin na po is pwede siya mag-cause of dermatitis. Then sa stevedoring, kanang sa mga lifting activities, kanang sa mga pantalan nato, kanang basakwat o kanang mga bukat, kanang mga loading and unloading is man siya mga stevedoring nato na activities, which is exposed na sa hazard of lifting. So sa Pinoy, sa standard nato, sa Pinoy, sa lalaki, ang bukat is pila ang maximum na bukat lang pwede ito sa pato. Ila sa inyo ha? Tagnan din nyo. Diba? 25%. Pero sa average na to, ang ipanalagid nila kay lahi-lahi ng 50. So, 50 kilograms. So, tapos, mo na siya ang gidesign ko na itong isa kasama ng bugas kay 50 kay mo na siya dapat ang maximum na bukat nga pwede sa kwaton sa atong mga trabahante. Pero kasi makita natin sa mga labor na to. Okay, kasagaran mo ang ilaha is pakyawan man or side per sakit ko ng sweldo. Pero wala po nakakuan nga, hindi ko sila kabalo na expose sila sa lifting hazard, which is mabukatan pa ang ilahang muscle. Musculoskeletal system ang atong target from always from sa lifting. And then, even sa garments na to, kanang mga mananahi na to is, di ba, ang noise. And then, ang target system is ang ears na to. Then, pasadahan po na to ang different na occupational health hazards na to. So, which is physical hazards, then chemical hazards, and then biological hazards, and then ergonomics. So, sa physical hazards na to, mga noise, vibration, radiation, diverted illumination, temperature extremes includes vertical lamig, vertical init, so that is physical hazards. Biological, so natin micro, mga viruses, bacteria, fungi, and then nato tayong macro, na mga insects, and then animals, plants, and even ka ng mga pests na to. So, muna sila mga macro. Dagko sila makita na to. Makita lang siya. And then, chemical hazards. So, dust, gases, vapors, fumes, and mist. Muna siya ito mga chemical hazards. And then, ergonomics. So, exhaustive physical exertion, excessive standing. So, di ba makita natin sa mall, dati is bawal ka ng mga sales lady na to, ka ng mga boy na to sa mall is bawal na sila malimpod. It is because wala pa tayong balaod dati or department order na nagka-prevent o prolong standing. Karon kay bawal na. Bawal po sila mag-require o bawal po ang management mag-require mag-high heels. So sa mga babae, makarelate na sila no. So what if nagtatrabaho ka 8 hours per day tapos naka-high heels ka tapos nakatindog po ka. So medyo sakit po siya sa bagtak na po. Sa karon is pwede na demand ka of excessive standing and even prolonged sitting, bawal po. So sa prolonged sitting po is sa offices is exposed po that. Pasadahan na to sa physical hazards na to sa noise. So natay noise, so noise-induced hearing loss, ang effect sa ato kung exposed ka sa sabak kayo nga area. So which is pwede na mabungol.
So, usahay, makuhaan ko na ito nga ang left ear na ito is nabungol na siya, ang right is wala. Or pwede po baliktad. Right ang nabungol. Pero kung dalawa na dyan, tapos before ka trabaho, nag-undergo ka o hearing test or audiometric test, tapos wala kayo dapat imuhang hearing, imuhang kalinga, tapos nabungol ka, so pwede, dako possibility nga nabungol ka tungkol sa imong trabaho. Pero lantaon po na ito kung unsa po imong activities sa gawas. Diba? Mahilig po ka mag-scuba diving, mag-firing, so tapos wala kayong mga PPE, so pwede nga dito pwede mo nakuha ang imong pagkabukol. So pwede siya ma-consider as non-work related. And then, temperature extremes, so sobra kainit, so especially sa karon, so pwede siya ma-cause of heat stroke, and then heat of exhaustion, and then heat cramps. Or pwede po ka ng sobra po kalamig. Then, inadequate illumination, so pwede siya mag-cause of visual fatigue, glare, kung masilawan ka, and then pwede po magsakit atong ulo, headache. And then, sa vibration, so pwede ito makakos of hand-arm vibration syndrome. Kanang usahay ka na magkurog-kurog atong kamot. So, usahay mo ka dis, hindi mo kaya ang iba dis, dito nagatupas mo. Pero tuupas mo, diba no, sa basic experience ng kapoy, kaayuta, tapos magbasa kag kamot. So, makuha din nato, ma-feel din nato pagka-gabi or pagka-pila ka oras is sakit na. So, kani is, if in case, exposed sa vibration. Dahil sa radiation, pwede siya mag-cause of cataract, radiation burns, cancer, then congenital birth defects. So, kani is delicate na exposed sa radiation, especially kung kanang mga cellphone na ito karoon is na naman sila mga protection. And even sa computers and laptops na ito, unlike ang mga previous na design sa itong computers. Pero, para mas makarelate if in case musulod ang airport, di ba mo agi o human body scanner. At the same time, ang gamit natin mo agi sa x-ray machine. So, iwasan ang pod nato na dilig na sige balik-balik na area. It is because kusog po na siya o radiation level. Or, para mas makarelate po ta, kana masulod tag mall. Diba? Same lang, pero mas stricto lang si airport. Si mall, moagi po tag human body scanner, which is non-capricite radiation. And then, ang gamit nato is ipaagi po sa x-ray machine. So, as much as possible, iwasan po nato kasi ito nagbalik-balik nila. It is because nag-emit po na siya of radiation or that is radiation-emitting devices. Kita, nag-agree lang ta, hindi kayo ka-expose sa radiation, kaya pwede ka ma-expose ka isa, kadalawa. Pero ang luoy is katong mga security guards, katong monitorer, katong operator sa atong x-ray machine. If na ay radiation leak sa ilang x-ray machine, sila ang pwede ma-expose. Muna siya kina-consider dyan po na ito si radiations. Especially kami sa hospital po. Sa hospital, wala na sila limit ang ilang exposure sa radiation ka ng mga patient na ito. This because mauna na sa ilang last choice nila or last option para matambalan sila. Pero kita, na healthy pa is, as much as possible, is dapat din ito ma-expose sa radiation-emitting devices. Sa chemicals, so pwede ito ma-expose sa chemicals, so pwede na ito ma-absorb, and then, natin mga toxic effects sa itong chemicals, if in case ma-inhale na ito, or accidentally ma-ingest na ito, or pwede po mayabo sa itong skin, which is magkaroon ng skin absorption. Sa ingestion na ito, pwede nga mainom ang chemicals, or pwede po makaon. So, paano na ito makaon ng chemicals? So, di ba, chemicals is liquid. So, manay siya nga, if in case magtrabaho ta sa chemicals, dapat gloves. Tapos, ang gloves is i-dispose after trabaho. Pero if in case wala kayong gloves, or may sira imong gloves, may bustot imong gloves, ang chemicals is pwede maato sa imong kamot. Tapos, ikaw, after trabaho, gina-recommend dyan or protocol dyan na dapat magbukas ng kamot. Kaya what if, di mo dato na makita ang chemicals, napo tayo chemicals na di ko dato maamoy. So, if in case na ay chemicals sa itong kamot, tapos nagunit na sa itong tinapay o sa pagkaon, tapos ang chemicals is na sa pagkaon, tapos nakaon ko na ito ang chemicals. So, which is an ingestion, pwedeng mainom or pwedeng makaon. Then, ma-absorb sa itong lawas,
So ato sa atong metabolism, sa distribute, atong lawas, and then magkaroon siya toxic effect. Which is, pwede siya ma-effect sa ato ang organs, or sa system nato sa atong body, then pwede po siya magkaroon ng cellular or biological level na effect, and at the same time, pwede po sa ato ang DNA, RNA, and sa protein, which is sa molecular level. So, ano siya effect, may effect sa ato ang lawas at chemicals. Then, why the need to measure absorbed amount? So, the dose of an exposure to noxious agent is a strong predictor of likelihood and the type of diseases. So, kailangan na ito biological monitoring. So, assessment to overall systemic exposure to chemicals by measurement of the chemicals or their metabolites in blood, urine, or breath. So, for example, exposed sa chemicals. Mana siya na during PPE na to, nagawa po sila ang dugo sa tuwa or pwede po through sa ato ang ihi. So, di ba sa drug test ato is ihi ang ginagamit na to. Ang recommended is parang medyo barato lang po ma-afford po sa company. Then, nato tayo biological exposure indices or BEI indicates the concentrations below which nearly all workers should not experience adverse health effect. So, wala dyan po niya siya o kanang TLV. Dapat, kung ma-expose ang ato ang workers, dapat dili na makakuha og sakit sa ato ang exposure sa hazards nato sa ato ang company o sa atong pinagtrabahuan. Katong different hazards nato, katong physical, chemical, biological, then sa ergonomic. Okay. For example, sa chemicals, always ka-expose sa chemicals. So, pwede ka na langkap ng always, pwede ka magkaroon. Kato, di ba natin mga lung cancer, or pwede ka ma-expose always sa katong sasaba, sa physical hazards, sa noisy kayo area, pwede po ka magbukol. The example na to is blood lead concentrations. So, micrograms. So, example lang natin siya. So, for example, nasa less than 10 ang imuhang micrograms sa imuhang exposure. So, nasa LA-DAS inhibition. Then, mas nagtataas, for example, abot ang 30, so pwede siya mag-cause of increased blood pressure. Then, so, deriving reproductive effects, so if in case buntis, pwede siya ma-apektuhan niyang buntis. And then, anemia, abot ang 80, taas na kayo, and then, pwedeng encephalopathy or chronic nephropathy ang effective in case na siya taas kayo 100 to 120 na exposure sa lead. So, medyo technical atong terms, so dito kayo natin siya ikuan. So, kani siya is just an example of concentration exposure. Then, always po na makaduhog og acute versus chronic toxicity. So, when you say acute, occurs almost immediately. So, pwede nga oras lang or days after an exposure. So, for example na to is absorption of phenol through the skin creating a chemical burn. So, na-expose ka sa phenol, agad-agad is napasok ka. Nakita na to ay mo agad-agad ang effect. Or, inhalation of formaldehyde or kanang formalin causing irritations to the mucous membrane. So, agad-agad nakita na to ang result. Sa chronic na po, this represents cumulative damage to specific organs, organ systems, many months or years to have recognizable clinical diseases. Meaning, dugay pa rin mo na feel ang effect sa chemicals. So, for example, inhalations of lead causing damage to the kidney. So, if in case natay lead exposure, so dili na siya agad-agad makita na to ang effect. Or, inhalations of asbestos causing cancer to the lungs. So, dili po din mo siya makita o pila ng ka-oras o pila ka-adlaw. So, pwede na siya nga years or months na to siya before ma-feel. Then, nato tayo local or systemic toxicity. So, local occurs at the site of chemical contact. So, contact with acid creating a chemical burn or asa po ito mag-part sa imong lawas ang na-expose, mura po ito siya ang sunog. Ozone exposures causing lung irritations. So, lungs ang imuhang na-irritate. And then, aldehydes plus in the eyes. So, imuhang mata ang na-pektuhan. So, pwede nga magsakit imuhang mata. Then, nato tayo systemic na toxicity. So, which is distant site from point of contact.
may involve many organs. So, for example, consumption of lead causing damage to the kidney. So, dili lang po ng kidney mo ang induan, pwede po ang different organs na to. And then, exposure to carbon tetrachloride causing liver damage. So, system na dyan ang imong na damage, dili lang imong mata, dili lang imong lungs, kundi whole system na. Then, exposure to arsenic causing hemolysis or red blood cells. So, blood agad mo ang imong effect. So, as stated, sa stated dito sheets na to, toxicological information section. So, different na mga chemicals, different po na iyang pwede nga tirahon. And then, sa different systems na to, sa atong lawas, mo po na siya mga involved. So, kung sa dermatologic skin, ganyan siya no, kay dermatology, sa skin man, sa derma. Then, for example, carcinogenic, so pwede na siya mag-cause of cancer sa different parts of ang body. Or, ang atong chemicals is, pwede siya maghatag o, so, kung renal na po, is sa kidney. Kung sa hematologic, is sa blood. So, respiratory, ang apektuhan po niya is ang airway, at the same time, ang lungs na to is buol po niya. Muna siya ang different systems na ito sa atong lawas. For example, nervous systems ang tirahon, so ang brain ang maigo. So sa eyes na ito, for example, ma-expose ka sa methanol or sa acids or sa alkali. And then sa blood or circulatory systems, so cyanide, pati mainom mo ang mga lead, may ma-absorb ng lead, cyanide, then carbon monoxide, then sa liver na po, for example, mga vinyl chloride, ma-absorb mo. Then sa skin is, pwede ka mag-expose yung skin sa acid, so pwede ka mapasok. Or sa alkali. Sa kidney, so kanipot, mga cyanide, pwede siya maka-affect sa kidney. Then is, medyo blurred siya no, pero this is just an example of safety data sheets. So, siguro, basta nakadugog na mo MSDS. MSDS no, Material Safety Data Sheets. And then, ang iyang counterpart po, different case chemicals sa imong paliton is Chemical Safety Data Sheets. So, usahay, magbalik lang silang dalawa. Mamalit ka o chemicals, ang ihatag sa imo is MSDS. Or mamalit ka materials or products, ang ihatag sa imo is TSDS. So, para ma-align, natay alignment, so globally harmonized systems of labeling, at the same time, i-align po ang SDS na lang siya tanan. Actually, pareho po siya content. So, SDS or Safety Data Sheets. So, sa Safety Data Sheets na to, so 16 parameters or contents na siya. So, pwede mo mag-search sa internet. Tapos, natama ito kung sa ang contents ato ang SDS. So, nadala first aid measures, section 4. So, what if nainom mo ang chemicals? What if nagka-skin contact ka sa chemicals na siya dira? What if na-inhale mo ang chemicals? What if na-add to sa imong mata ang chemicals? Mao ni siya ang mga dapat sundon. So, naa dito sa section 4 ang ato ang first aid measures. So, different chemicals ay different punta na first aid measures. So, dili pwede na pare-pareho lang siya. It is because dahil high content ng atong chemicals. Then sa section 11, nagpo dito ang toxicological information about sa ato ang chemicals. So pwede na din na siya basahon. So 12, 13, 14, so 16 pa na siya sections. Then again, natay biological hazards. So, natay sources of biological hazards. So, pwedeng soil, insects, plants, birds, animals, and even humans is maging source ato ang biological hazards. So, sa biological hazards ato, again, natay considering classifications into microorganisms, which is, example na mga bacteria, fungi, viruses, and then, lately, na pinakasigat is ang virus. Pwede nila pathogen code. So, for example, sa COVID na to, is tagan po kayo namatay. Then, so biological hazards, adverse health outcomes. For example, sa mga minors na to, so if in case exposed sila sa dust, pwede sila makakuha ng TB or tuberculosis. Then sa mga healthcare provider na to sa hospital,
So, pwede sila ma-expose sa different na mga biological hazards, at mga viruses, parasites, at even sa mga bacteria. Then, even sa ating mga research and laboratory workers, sa agriculture, fishing, and animal husbandry. So, sa agriculture, ginagawa is pwede sila ma-expose sa tetanus, sa hookworm, fungal infections, microorganisms from animals, since nag-aalaga sila of animals. And then, other animal handlers, pet shop owners, so pwede sila mapakan sa ilang customers. So, ilang ginalagaan niya ero or iri, pwede sila mapakan. So, rabies, microorganisms, then parasites. Then, tuberculosis. Tuberculosis in all forms is nasa sa top 10 nga leading causes of death or mortality sa ato ang country. So, sa natay cases of 2013, 23,216, so which is taas po siya of causes or ganang cases. So, cause of death natin number 8 should see TB. Number 1 gets to add. Kani siya is tungod po din siya sa pwede siya makuha sa atong trabaho. Then si tuberculosis caused by bacteria, Mycobacterium tuberculosis, transmitted by droplet nuclei released when sneezing and coughing. Then the symptoms niya is weight loss, low grade afternoon fever, persistent cough, and then sometimes bloodstream expectorations and hemoptysis. And then, ang nakanindot na po sa kay TB is 90% cure rate niya if in case mag-treatment ka, mag-undergo kang treatment. So, di ba, kung ang treatment po is libre, ang challenge lang ito is ang discipline. So, dapat 5 to 6 months na ilang treatment, so everyday dito ka inom ng tambal, dapat wala dito kayo absent. Okay, bisa na naka sa 4th month, tapos mintis ka, balik ka sa sukod. Para po na iyang challenge nila. Libre siya, available sa atong clinic, sa atong mga parang center, pero ang discipline na nila imuhang kalaban direct. So, mode of transmission natin sa TB, pwede nga mag-atching siya, mag-ubo, tapos ang droplets, kanyang mga pula, droplets, pwede na siya ma-ato sa other tao. So, inhalation of droplets, sprayed in the air from a cough or sneeze by someone infected. So, for example, kanang infected na to, nag-ubo siya or nangatching siya, na-absorb sa other person, pwede po siya makakuha o TB or sakit. The next is the immune deficiencies viruses or the HIV. So, ang virus is ang HIV, tapos mag-cause siya of AIDS. So, acquired immune deficiency syndrome ang AIDS, which is ano siya ang sakit na, which is a serious and usually fatal conditions in which the body's immune system is severely weakened and cannot fight off infection. So, ang disorder ko lang sa HIV is, ang AIDS is, wala po siya tambal dyan nga paan. Ang ihalan dyan is kanang i-sustain na gila imuhang, ipalakason na gila imong immune system para mabuhit pa ka ublugay. And then, sa AIDS na to is, sa 2018, so dagan kayo of cases. Samot na karoon nga year, or karoon nga mga present years. So, ang age bracket na to is, even ang mga age group 15 years old is na anong ganit siya. Then, so, ang dagan din rin is rin nga edad. 25 to 34 years old, dara is dagan ka kayo. Then, body fluids with high viral load na to. So, blood, number 1 dun isang blood. Muna siyang mag-donate ng dugo is ina-check pa po na siya. Tapos, semen. So, taas na siya of viral content. Then, vaginal and cervical mucus para sa mga babae, kasi para sa lalaki. And then, even ang breast milk na to karon is taas po siya of viral load. So, muna siya dati sa panahon sa mga 80s, 90s, pwede na kayo nga ang imong anak, kung mulakaw ka, ibili mo sa imong igsoon, sa imong close kapitbahay, pwede nyo ipadili, yung magutom. Pero miss hindi pwede. It is because taas na po daw cases or dagan na kayong may HIV. So, if in case may HIV, ang kanyang mama, pagdidig sa bata,
is pwede niya makuha ang sakit. And then, amniotic fluid, dahil napara sa sinapupunan. And then, cerebrospinal fluid, which is ang sa utok na ito fluid. So, mode of transmission na ito is, number 1 yun is, sex, and then blood transfusion, and then injection. Kani kasagaran is para sa mga drug users na tanong. Nag-share sila o details. And then, palidi ang bata. And then, so, napaday mga recorded mode of transmission na to. So, kasagaran po is sexual contact dyan. So, pwede siya male to female, male to male, and then sex with males and females. So, taas siya o cases. Then next is the hepatitis B. So, hepatitis B na to is pwede na makakuha ang sakit na hepatitis B. So, hepatitis B is most common cause of liver cancer and liver cirrhosis among Filipinos. Same time, ang mode of transmission na to is number 1 dyan is sexual contact, then mother to child during pregnancy to childbirth, and then exposure to contaminated blood or infected blood fluid, body fluids. Same ito sa ito ang HIV. Semen, vaginal secretions, and then different na sources of blood. So, blood transfusion, and cut of skin. So, muna siya ang sa ito dire. If in case may accident, is pinatulog ko sa ito is, especially sa first aid training, number 1 yun is protection na nato atong sarili. Even though nitabang ka, dapat dili po na ma-expose sa hazard, which is kani. Okay, what if kani siya mga tao dahil na victim na to is na siya hepatitis B or na siya HIV. Tapos kita is napatay sa mat, gunita na to ang dugo. So instead nga imong purpose is nitabang lang ka, nakakuha imong kakasakit. So ano siya nga? Protection sa sarili po. Kaya ka ng mga needles, and even ka ng acupuncture, pwede po. Sa din siya ma-sterilize. And then even ang pagpatato, then piercing, and even ka rin ang pagpabunot sa mga unsterilized na dental instrument. Pwede po tayo makakuha ko sakit. Then sa ergonomics, so ergonomic hazard. Ergonomics is defined as the science, a scientific discipline concerned with the understanding of the interactions among human and other elements of system, and the profession that applies theory, principles, data, and methods to design in order to optimize human well-being and then overall system performance. So, even ka na mga simple na itong bangko sa office, table, pwede rin siya maka-affect sa ito ang lawas. Okay, for example, lubog kayo ng table, tapos taas ka, so pwede mag-lupo ka, so pwede magsakit itong likod. So, sa ergonomics, ang center din natin is atong human o atong worker. So, pwede maka-affect sa iyang task, tools na ginagamit, and then workstations, and even the organizations, and then the environment. So, human biological science plus engineering science is equals to optimizations of human well-being. So, muna siya even ang mga design sa atong table. So, may mga table karon na kung medyo nubo siya, tapos ang worker na ito is taas, pwede siya i-adjust pataas. And even katong chair po na ito, pwede siya mo ipatasan, pwede siya pababaan. So, compared, for example, kanina nga tape ng chair, mag-likod ka 8 hours, diba sakit pa rin po ang likod. So, muna siya nga from time to time, pwede po lang mag-break time. So, ang principal job natin sa ergonomics is fitting the task to the person. So, for example, atong table, nubo, so dapat ang table patasan kay taas ang tao. So, di pwede nga kay nubo ang table, taas ang tao, tanggalon ko ang tao, kulihan. So, bawal na siya. So, dili siya. Dapat ang trabaho ang mag-adjust sa tao. Then, sa risk factors na to, static posture, forceful exertion, repetitive movement na to, and then extreme range of motions, and then awkward posture na to is pwede mag-create sa ato ang sakit sa atong lawas. So, even ka ng dugay nagtindog ta, dugay naglingkod, is pwede siya maka-atawag sakit sa atong lawas. Then, work-related musculoskeletal disorder or
MSD na ginatawag. So, pwede siya mag-cause of low back pain, then De-Quervain's disease, then even kanina sa kamot na to, kanina carpal tunnel syndrome, then mga hand-arm vibration, so, neck pain, then low back pain, so even kanang magsakot ang bukan. Then mga sa paglingkod pa lang natin sa atong chair is inatuluan ko ito nga dapat straight atong likod. Next is the stress. So pwede po tayo ma-expose sa stress. So kasagaran sa ito na-expose sa stress. Kasi hindi expose sa stress direct. So kasagaran, ang stress na ito is different na siya, no? Stress kay dagat kay trabaho, stress kay dagat kang problema, stress kay kwarta din daw ito ni sir. So pare-pareho kita sir. So ang different effects of stress sa atong body is depende po sa atong areas. For example, sa brain and nerves na to, pwede nga kung mas exposed sa stress is pwede ta ka-headache, then lack of energy, maluyat ta, masad ta. Then sa heart po nato is pwede mag-faster ang heartbeat or magkaroon ng palpitation. Then, sa pancreas is pwede mag-cause of diabetes or increase the risk of diabetes. And then, sa stomach nato is pwede ta mag-cause of nausea, stomach ache, and then heartburn. Then, pwede po, kung di ba sa high kung ma-stress ta is magkaong tagdaghan, so pwede po siya mag-cause of weight gain, okay? Tungkol, marami ka natutong ta, tapos magkaong ta, so muna siya kasagaran kung ma-stress ang iba is magkaong po, so pwede manakbo. Then, reproductive organs, so pwede po siya magkaroon sa irregular or painful periods para sa mga women na to. Then, ang iba is, for example, pwede siya mag-cause of acne and other skin problems. Then, pwede po siya mag-cause of, pwede po siya makakuha of substance abuse while nasa trabaho. So, sa substance abuse ka to is different. So, pwede nga mag-abuse ka of gamit sa drugs, kanang mga illegal drugs. Pwede po sa legal drugs, kanang sobra na to o take. Kanang pasobrahan na to. And then, alcohol. So, natin impact of alcohol and drugs at work. So, sa physical is, pwede siya mag-cause of liver damage, kidney damage, then cancer, then brain damage, heart diseases, and even HIV and AIDS. And then, mental, so pwede mag-cause siya of alterations sa ato ang pag-iisip, and then paranoia, and then depressions and irritability. Then, in terms of sa safety, pwede siya mag-cause of impaired judgment. So, muna siyang bawal mag-duty ang hubog or nakatake of drugs. Ang nakatake of drugs, medyo lisod siya i-detect. Pero ang hubog is medyo dali lang siya. Kaya tungkol sa is maoy or makita sa physical appearance sa tao. Then, decreased coordinations, loss of concentration sa trabaho, and then increased accident. So, muna siyang impact sa itong alcohol. And then, sa productivity, so ma-impair atong performance, and then pwede pa siya mag-cause of absenteeism, then decrease pa atong productivity, and then increase atong healthcare cost, and then increase replacement cost. So if in case ma-aksidente ang tao tungod kay hubog siya, pwede mag-replace na ang tao, so which is magastos na punta. So mga negative ang iyang effects tanan. Then, so number 3 na ta, selection of medical screening test. If in case ang hazards na nasa atong area is noise, so pwede mag-conduct og optometric test kay para maiwasan na to ang noise-induced hearing loss. So, optometric test or audiometry test. Then, if in case natin itulungin sa atong area, which is na siya health risk sa atong nervous system sa liver, pwede ka mag-undergo og special test or screening test na neuroexaminations, liver profile, then biological monitoring, which is urinary toluene. Then, for example, silica, so pwede siya maghatag og lung disease. So, pwede ka mag-chest x-ray, then pulmonary function test or PFT. Then, pareho po kay asbestos. So, asbestosis, and then lung disease, which is a lung disease. So, chest x-ray
X-ray, and then pulmonary function test. Then, if in case that ay hazards of anemia, lead, pwede mag-cause of anemia, or nephropathy, then dapat nakakonduct of neuro examinations, and then biological monitoring, which is content of lead in the blood. Then, sampling time na po nato is depende sa substances. For example, ang substance is benzene, which is ang assembly materials na to is urine. So, pantang ihi, so parameters is no siya. So, medyo technical atong terms, pero di na natin siya isa-isa ko. And then, kano sa tamag, conduct of testing at the end of the shift kung involved si benzene. Then, for example, na po nato is ang hexane. So, ihi Japon siya, and then, mali yung parameter, and then, end of shift at end of the work week. So, kaisa lang siya sa isa ka semana, pinakalas nga shift sa isa ka semana. Then, sa lead, so, ang ato ang sample is blood, which is i-check na to ang lead nato sa blood, and then, so, not critical, so, mas okay siya end of the shift or during sa shift na to. Then, sa mercury, so, urine Japon, test na to ang mercury, and then prior to shift. Then, toluene. So, pwedeng urine, tapos end of shift, depende sa iyang parameter. Then, sample ba natin dire? So, di na natin siya isa-isahan, sample lang siya. So, for example, si cadmium, so sa blood siya. So, dire is, ang parameter is creatinine. So, anytime siya is pwede ka magkuha. So, kasagaran is end of shift. Then, if in case, nakuha na to ang ato ang medical surveillance is interpretations of data and recommendations na ta. So, paano sa ta nag-conduct of testing? So, first is the pre-employment, which is muna siya itong baseline. Before ka mag-apply ng trabaho, nag-undergo ta of testing. And then, nanata sa during sa ato ang periodic examinations or during sa course of employment ato. So, balag bilang nakakatuig dira. For example, periodic. So, first year, second year, third year, fourth year. So, for example, dire. So, first year, healthy tanan. So, second year is na isa. Tapos, sa third year is na napoy budagdag na po isa kaya nag-action na po siya. So, dapat na tayo buhato na aning mga control measures para ma-maintain na ito ng healthy tanan. Tapos, after sa control measures is isa na lang. Then, since nagkasakit siya, so nag-retire na siya, so dapat mag-conduct po of exit or separation examination. Or pwede po nga, kung for example, data dire, kung si-transfer to sa other area, so dapat undergo dyan po of transfer examination. So, are workers still healthy? So, if in case healthy, or hindi na sila healthy, is dapat napot tayo control measures nga buhaton. So sa inyo, nakatry ng mga nai-negative, no? So siguro is, hindi man po natin na pwede istorya. So if in case na nagkasakit, so napod tayo mga control measures na dapat buhaton para, again, ma-maintain natin yung healthy atong mga workers. So, mali siya ito ang medical surveillance data basis of having occupational health policies and programs. So, dapat natin mga health programs sa itong company. For example, katong mga drugs, drug-free workplace, hepatitis, dapat na sa ito ang company. What if nagkasakit ng tuberculosis itong worker? What if nagka-HIV and AIDS itong tao? What if nagka-hepatitis? Pwede ba natin sila i-terminate? Dili. Pwede dili. So, dili, bawal. So, dapat naatay programs katong mga HIV, alcohol, drug-free workplace, dapat available na sa ato ang company kay naadito kung sa inyong buhaton what if nagkasakit ng TB ang tao. So, naadito sa inyong policy ang mga dapat buhaton. Then, communication of results. So, nanatay
result, so feedback of group results, and then ensure medical confidentiality. So pwede nga i-post ninyo, pero dapat naatay code names sa atong mga names. So kung dili na lang ninyo i-post, is pwede po na kung kinsa tong tag-iya sa result, mara po ipadawat sa doktor. Ang doktor is kung pwede lang, nakabalo lang sa result is ang doktor, ang nurse, or pwede ganun doktor kag ang patient lang. Or pwede ko lang nurse para sa monitoring. Tapos, iwasan na lang din nga daghan kaayo. Kaya basig, di ba karon is puso na kayo nga, gamay na mga account, pwede picturean, pwede videoan, tapos i-post sa social media. So which is, pwede kanya kasuhan kaya nga ito tayo Data Privacy Act. So bawal siya i-publish. So communicate to Health and Safety Committee. So dapat maghatag ng bagong mga programs, preventive programs. And then provides mechanisms for continuously improving health and safety performance of the company. And then occupational health policies and programs based on the results of the medical surveillance na ito. Then the 6 is record keeping. So natay medical record keeping. So test results, interpretations, records of notifications, and even the annual medical reports sa company nato is kinatago na siya sa ato ang clinic kung natay clinic. And then exposure evaluations, katong web nato, biological monitoring nato is kinatago Japo nato. Then resulting environmental modifications, itong mga control measures implemented nato is kinakip Japo nato ang records. And then requirements, procedures, and interpretations of findings for health surveillance as prescribed in the national legislation is kinatago po nato katong mga procedures nato. And then naatay annual medical report form, which is ginasubmit nato na siya annually sa ato sa DOLE. So there is siya different na mga sakit na pwede nato makuha while nagtrabaho ka. So for example lang nato is kani allergy. Pila ang nagka-allergy na babae sa 2024? Pila po ang lalaki, babae, tapos ang total. So, even ang mga sipon, ubo, sipon nga kuan diri is simple nga sakit is kina-record Japo nato, tapos kuan siya. Pila ang lalaki, pila ang babae. Tapos pila po ang example kan mga deafness, na bungol. Different talang sakit is na pwede. Kung wala, zero lang siya or blanco lang. So, there is report of occupational accidents and injuries. So, pila ang na-puncture, na-abrasions, pila ang nasamad, na-ulcerations. Tanang klase sa sakit na to na makuha during sa accident is pila ang lalaki, pila ang babae, and then total number of cases. Then, medical history of workers. So, personal illness, family problems, reproductive history, and then lifestyle. Base nag-sigarilyo o nag-drug use. Kinalantaw Japan nato siya. It is because pwede siya maka-affect sa ato ang medical conditions. And then, occupational history. So, lantaw nato kay basing nagtrabaho na siya dati sa areas or sa company na hazardous. So, description of all jobs held, work exposures, then symptoms or illnesses at previous jobs, and then personal protective equipments na ginagamit sa atong tao. Gina-check ko dato na siya. Kaya pwede na siya maka-affect sa ato ang health conditions. Then physical examination, complete system review. So, dapat tanang sa whole body din siya na checking. So, even sa mga mata na to, sa ears, so ito sa audiometric test. Then evaluation of susceptibility like the obesity, smoking, the exposures and physical problems like mga heat stress or noise na expose ang ato ang tao. So if in case during sa biological monitoring, sa medical surveillance, may mga problems na makita, tagaan din na siya ang control measures. And then, i-assess na ito kung ang control measures is effective or hindi. Yes, sir. Asa, sir? Mandatory kami ng annual survey na sa Yes, sir. So, kaya nga sir, may hindi pa yung ang business ko lang o may collaboration with with the nurse. With the nurse.
Actually, kung may nurse ka mo, nurse ang mag-himuan eh. Ikaw is pwede kang magtabang diri sa accident. Kasagaran po, ang lagbot na ito is nara po sa nurse. So si nurse is tanang sakit, tanan po nga accidents, and even tanan mutang ino na ko niya sa kanang maglabad ang ulo, bina-record dyan po na nila. O di ba, kahit kita, sa labad yung ulo, mga ipang tambal dito. Abi di mo, may permahan na ka dito, pero gi-record na ito niya sa headache sa inyong company. Kaya ginalantaw na siya dira kay Basig, sa isa ka adlaw, 100 katawang nagka-headache. So meaning, something wrong sa inyong workplace, kaya Basig igap tayo kaayo. So kani siya is required ni siya nga, so nani siya yung dolly form na to. So isa ni siya sa mga gina-require sa safety committee nato. Depende na siya kung pinsa ang magbuhat. Si safety officer, pero mas okay kung si nurse, kaya na siya record. Tapos, isubmit sa kay Dolly. Annually ni siya ginasubmit. So, ang coverage na to is, for example, kanong 2025, dapat akong January, nag-submit na ta from period of January 1, 2024 to December 31, 2024. So, muna siya yung coverage. So, 1 year na siya. So, dapat na-record na siya tanan. So, dapat naabot tayo annual medical report for. Okay? If in case mag-conduct of inspection si Dole, and even si DOH is kinapangita na siya. Si annual medical report for. So, kapag na-receive na siya ni Dole, binabutangan niya dito sa taas, OBC, tapos permahan. Mura siya po siya katong reports na sinasubmit ni safety officer. So, ginabutangan siya po nagtatak. Then, muna siya ang evaluation of control measures na to. So, asthma, ang red. So, na-increase. And then, low back pain na to. Muna siya, ang workers get sick in spite of control measures being implemented. So, kanis, makita natin nagata-increase siya parang numbers. So, base na yung control measures is effective ba siya in keeping your workers healthy? So, dapat makuha natin siya. Kanis siya is, paano niya siya? Company X. Representation. So, for example, natin biological exposure indices and then work environment measurement conducted of lead among workers in Electro Incorporated 2016 to 2019. So, kani siya is, paano niya siya nga tao? So, mani siya nga to ang, sa web na to is natay exposure na natay content sa atawang area na 0.21. Pero, sa tao na to ang exposure niya is 48, 45, 15. And then 2017, so naghatag na tao control measures, ani nagbaba. Tanan is nagbaba. And then, sa 2018, so nagbaba po, kaya nagdagdag na po ng control measures. And then, sa 2019 is nagbaba po siya. Pero nagbaba siya, pero, tanda na to, ang naghapon tayo mga tag-as kayo. Pero, may decrease, pero ang exposure nila mag-ulis taas. So, dapat maghatag Japon ka o control measures na as much as possible, kaning si Oshi is ma-achieve na ito kay Mili nga 9.4. Kaya kung kaya ganyan kay Mili, dapat kaya pa rin sa iya. Even though may decrease sa exposure, or katong sa na-absorb niya, pero na-achapon sa level nga medyo taas. Even kaning si Riza. Ano siya na? So, dapat ma-achieve ko na ito. For example, kani kay Riza, kay Zero, is dapat makakuha niya siya. Ma-achieve ko na 21. Kaya kaya ganyan niya si Iyaha, kay Zero, so dapat kay Riza. So, ang clear points na to sa ato ang topic is the purpose of medical surveillance in occupational health is prevention of illnesses. So, dapat ma-prevent kin na to ang illnesses. Dapat wala dyan magkasakit sa ato ang mga tao. At the same time, when illnesses arises from a particular exposure, medical surveillance is necessary. So, if in case may mga sakit, so kailangan na ito ipagtest sa mga tao. Kaya ba silang sakit nakuha na ito sa trabaho? So, for example, ato nagka-TB ang 5 nato co-workers. So, dapat possibility nga nagtakdanay na sila dila sa trabaho. Basig isa ra ang may sakit anak, nakuha na sa gawas, tapos nagtakdanay na sila kay tungkol sa ilang conditions sa workplace. Then, there are various health effects for every health hazards present in my workplace. So,
So, pwede nga, different health hazards pwede nga may effects sa ato ang mga workers. And then, health effects or makakuha siya o sakit. Then, we can refer to safety data sheet on the health effects of the chemicals used in my workplace. So, dapat always available si safety data sheet. Then, medical surveillance and biological monitoring are strategies done to check for any abnormalities in the body at physiological and cellular level. So, again, dapat ipa-check na itong tao para mabala na ito kung na-effect ang mga hazards or health hazards na nasa iyahang area. Kaya basing nakakuha na siya ng sakit. Then, safety officer must classify the risk of the health hazards before implementing appropriate control measures to address them. So, mana siya nga si safety officer, nag-conduct of HIRAC, which is si HIRAC or Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control is isa po na sa inyo magiging topic, which is kunyang hapon para tunduan mo kung paano mag-classify o risk level. Then, maghatag po o control measures sa ato ang mga risk, sa mga health hazards para mabababa na ito ang risk level sa ato ang risk na mahatag sa atong hazards na nasa atong area. Then, medical surveillance has to be followed by preventive actions and evaluations of the effectiveness of the intervention. So, pagkita na ito na daghan nagkasakit, hatag na o control measures. Ang control measures is evaluate na ito kung effective or hindi. So, the best example na ito is katong 5 nga nagka-TB, naghatag ng solutions, naghatag ng mga ventilations, fume hood, after ato is ang 5, wala na yung nagkasakit. So, ang lisod, kaya kung 5, tapos after na itong hatag o control measures is nagpulo, dara na ito ma-identify o ma-evaluate kung effective ba ang ato ang solutions or hindi. Kung nanagahan, hindi siya effective. Meaning, mangitatag other control measures. Kung nabawasan, meaning ang ato ang control measures is effective. So, that ends our presentations. But then more questions or gigutom na mo. So, actually, our time is 11:41. So, wala na questions. So, if in case wala questions or if in case maulang mo mag-questions, naman po sila ma'am so kung atong secretariat. So, pwede nyo maghatag o sekretong mga questions kayo. Di ba yung maganda mga ibang tao kung maulang mag-ask of questions. So, if in case wala questions, thank you everyone. So, this will be my last topic sa inyong training. And then, good luck sa inyong journey at the same time, God bless sa inyong journey as safety officer ko. And then, hope to see you in the future ng mga trainings po dito. Thank you. And then, again, I am Engineer Edgar Gonzaga, your resource speaker for this morning. Thank you and God bless everyone.